Welcome po sa GT Craving. Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation, lalo na sa mga presyo. Mga kalods, ang presyo natin ngayon ang roll-up door at ang folding door. Makita natin sa ating picture. Makita natin ang roll-up. Makita natin folding dyan. Ating alamin kung magkano ang square foot yan sa roll-up at sa folding. At malaman natin, magsasample tayo ng picture at mga presyo nila. Unahin natin mga kalods ang itong roll up door po. Yan. Nakagalvanize po yan mga kalods. Ito ang unahin natin ng presyo kung magkano ito ngayon. Update natin ang presyo ng ating roll up door. Ang roll up door po mga kalods ay nasa 400 po ang kaniyang square foot. Kasama na po yan sa installation. Kung medyo malaki po mga kalods, at magbibigay rin tayo ng discount. Kung medyo malayo ay nagtatranspo po tayo. Pero medyo marami po ang ipa-install ay pre-transpo na lang. Magbigay pa kami ng 5% po. Sample po niyan mga kalods. Ang ating roll up po. Kung medyo mataas na po, nasa 12 feet na po yung lapad niya, ay magdo-double spring na po tayo. Double na po yung ano natin, tuwi na po kasi medyo ano na po, malapad na po. Kung ano po, standard po niya ay nasa 8 or 9 feet po ang lapad, tapos 7 po yung height niya. Pwede lang yung single spring po. Adjust rin tayo ng presyo. Magbigay kami ng presyo po, kahit single, kahit double, parehas lang square foot po. Depende po kasi kapag mataas na po, lalaki rin yun ang square foot, pero ganun pa rin per square foot ang single namin. Sample po mga kalods para mabigyan ko kayo ng idea. Katulad ng 400 ang square foot nito, ay sample po sa lapad ay nasa 8 feet, tapos ang height 7 feet. Ito times lang natin yun mga kalods, 56 square foot po yun lahat. At saka ito times natin sa 400, 22,400 po mga kalods ang ganyan kalaki na roll up po. Depende po kung may additional kayo sa transpo, kung medyo malayo. Kung hindi po malayo, kasama na po yan sa installation po ng ating roll up. Sa amin mga kalods, may bigay po kami ng 1 year warranty po sa mga install namin na roll up. Ito naman po mga kalods ang ating folding, steel folding door. May kulay na po siya na red lid po. Sa taas at baba po ay may po to, bearing po para smooth yung pag-slide ng ating folding door po. Medyo may kataasan po ang presyo niya. Iba po ang square foot niya sa kaysa roll up po. Mataas siya ng 100 pesos po every square foot. Depende po kasi yan sa mga kalods sa mga kapal at ng materialis po, supply. Kaya yung square foot po natin ay hindi po magkapareha. Pero sa ngayon nga presyo po, yung presyo namin dito ngayon ay diferensya ng 100 pesos per square foot. Ang sa roll up po natin 500 per square foot. Ito po ang ating folding door po ay nasa 500 ang square foot niya. Kaibahan lang nito kasi kung ipo-fold mo sa gilid po ay lalo nito, katulad nito, glass. Pag ipo-folding mo yan, hindi mo talaga
makikita lahat ng kabuuan ng glass kasi may ano pa siya, depende yan sa kataas ng pagpupold. Hindi katulad ng roll up, doon lang siya sa taas, makita mo talagang lahat ng fixed glass sa baba. Kaya kung ako, roll up na lang kasi mas mababa siyang konti ng presyo nito, pero sa tibay lang mas matibay ito kasi may mga gulong siya sa taas at baba, hindi siya mapipressure. Yung roll up, pressure kasi yun kasi may spring at saka hila-hila mo yan. Sa katagalan, bibigay talaga. Depende sa pag-i-install. Ito mga kalods, ang ganito kalaki, medyo mataas-taas ang presyo. Pero bigyan ko kayo ng katulad ng quotation natin sa roll up. Yung height po niya ay 7, yung lapad niya ay 8 feet, 7 feet by 8 feet. Parehas pa rin ng pagtutotal mga kalods. Ita-times natin 7 times 5. Ito po ang pag-actual na quotation. Equals 35 times 500 po. Kasi 500 ang square foot niya. 8 ang lapad. Tapos 7 feet ang height niya. 56 times 500. Nasa 28,000 po. Diferensya siya sa ano. Ito-total natin yung diferensya niya. 28,000 yan. Ang roll up ay nasa 400 ang per square foot. 22,400. Malaki ang diferensya niya mga kalods. 22,400 minus 5,500 po ang diferensya. Kaya kung tutusin, doon na lang ako sa rula. Pero kung sa tibay lang, hindi ito magpatalo yung ganito ang folding. Depende po kasi yan sa pag-install. Kung ang installer po ay tamad, hindi quality yung trabaho, madali lang masira ang pinatrabaho. Mas magandang may controller po, katulad ko. Ako ang nagkukontrol sa mga trabaho nila, kaya nachicheck ko palagi yung mga gawa nila. Maraming salamat mga kalods sa ating pagsubaybay sa ating channel GTech TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick ng bell button para ma-update ka sa ating iba namang mga tutorial about glass and aluminum installation, lalo na sa mga presyo. Maraming salamat mga kalods. God bless everyone. Thank you for watching.